For few years, nagbablog tayo about real estate investing dito sa ating YouTube channel, Facebook, and TikTok. At halos sobrang dami ko na share tungkol dito. Pero today naman, pag-usapan naman natin at isi-share ko naman sa inyo kung ano yung meron naman sa akin. Para at least kilala nyo naman ako. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I have medical condition po na tinatawag na Tourette Syndrome, Attention Deficit Disorder, yung ADD, at yung tinatawag na OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Pag nagbablog po kasi ako katulad nito, napipigilan ko or nasusuppress ko kasi aware ako na may nanonood sa akin. Napipigilan ko yung mga tics and other symptoms nito. Pero pag tapos na ang pagbablog ko, malabas na ang mga sintomas. Katulad ng twitching ng leeg, pagpikit ng mata, pagkap, minsan sa kamay, ginaganon ko siya, parang pinapatid ko yung mga tao. Kaya, no? Ito yung leg ng tao, parang pinapatid ko. Or parang may pinapatid ako na ewan or something. O dito naman sa tuhod ko, ililiko-liko kong ganun. Parang may inaalis ako na nababangga niya na ewan na wala naman talagang buhabangga. ito ganito po yung mga sintomas. Minsan tumataas yung ulo ko, madalas sa mata, sa bibig, minsan pag-unat ng leg ng pataas na ganun. So yung mga ganun twitching ko is na kakat na sa pagbablog. Kasi nga dati tinaray nating mag-vlog din, no, na meron tayong Tourette syndrome, no, pinapakita rin natin. Kaso nga lang hindi siya nag-workout sa mga tao. Instead na makita nila yung yung tawag diyan, yung lessons na binibigay natin is nakikita pa nila yung sakit. Kaya ginawa ko, tinanggal ko yun, effective naman. Pero marami naman tayong watchers dito na aware naman sa kung ano yung meron tayo. Pero ngayon sinishare ko para at least alam nyo kung magkita man tayo sa in-personal. Isa pa sa mga tics ko is itong buhok ko. Inaalis ko siyang ganun. Nilalayo ko siya sa mata ko. Parang nakadikit siya. Pero pag nagpakalbo ko, ganun pa rin naman yung epekto sa akin. Parang may buhok ako, pero kahit wala, iniisog-usog ko pa rin. Pagdating naman sa sintomas ng attention deficit disorder, no, katulad nito, meron po akong task 2 weeks ago na, pero nandyan pa rin until now. May libro akong isang babasahin, di pa rin tapos. May binigay na folder yung asawa ko na kailangan kong basahin at i-arrange, no, sa SSS yata to or PhilHealth. Kasi nanganak nga siya nung isang araw. Tapos, meron ako ditong stapler na dapat ibalik ko na to sa office na sa likod. Kabilang kwarto. Until now, nandito pa rin. 2 weeks na itong mga to, hindi ko pa rin nagagawa yung task. Kumbaga, sa attention deficit disorder, parang wala kang masyadong focus sa mga bagay sa iba't ibang mga ginagawa mo daily. Ang side effect naman daw nun, sabi ng doktor, is kung gusto natin mag-focus sa isang bagay tulad ng pagbablog or pagbibusiness, magiging magaling daw tayo doon. Although hindi naman guaranteed, no? Pero kumbaga pag focus ang pinag-uusapan, wala tayong masyadong focus sa iba't ibang mga activities, pero magkakaroon tayo ng isang singular focus. Tulad nitong pagbablog, no? Pag ginagawa ko yung pagbablog, nagiging magaling ako dito. Kung nag-focus naman tayo siguro mag-gym, siguro magiging ganda yung gagawin natin sa pag-gym. Another example, ito pong folder na to, binigay sa akin 3 weeks ago nung agent ko sa lupa. 3 days ago na. Pero until now, papansin nyo, nakasealed pa rin siya. Hindi pa rin nabubuksan. Kailangan ko itong fill upan. Regarding to sa building permit namin noon, na may nakalimutan daw ako. Fill upan at i-fill up daw. Basta generally, yung attention deficit disorder, pag may ginagawa ako ng isang bagay, kunyari, nagbablog ako, bigla akong tatalon sa, kunyari, bigla akong maliligo, o bigla akong bababa, kakain, o kaya bigla akong magbabasa ng libro. Kumbaga, mayroon tayong task na dapat gawin, pero tumatalon-talon yung idea natin, yung isip. Yung mga sakit pala na tinutukoy natin na diagnose tayo before sa ibang bansa. At may mga pinainom na gamot, kaso vitamins lang talaga iniinom ko. So, ayoko ng mga gamot na masyadong basta medyo mabibigat na gamot, hindi lang mahal, medyo may mga side effect din kasi, kaya vitamins lang yung ating iniinom. Lastly, yung OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ito yung mga example na simptomas na meron tayo. Guys, example natin tong main door namin sa labas ng bahay, sa baba ng bahay. Pero sa kwarto kasi ito. Papakita ko lang sa inyo kung paano yung sintomas. Kunyari, nailak ko na yung bahay namin. Matutulog na kami, kunwari, ganyan. Tapos, habang naglalakad ako paakit na hagdan or papunta ko saan, bigla akong maisip, nailak ko ba ito? Check ulit. Gagawin ko, buksan ko ulit. Kaya gaganyanin ko. Hatak-hatakin ko. Minsan, nangyayari ng 2 beses pa. Pagdating naman sa paghuhugas ng pinggan, kunyari ito, hinugasan natin, may sabon. Hindi okay na siya. Talagay ko sana siya dito pagka siyang mahugasan. Pero bigla ko ma-realize na kailangan pa siyang hugasan ng 1 beses pa ulit. Kasi feel ko may sabon pa siya. Pero kahit wala na, kahit 10 beses siya nahugasan. Another example, ito pong gas range. Kapag sinara ko siya, kunyari, patutulog na, sinara ko na. Tapos bigla ako umakit na sa hagdan. Few steps pa lang, I will come back po dito sa place na to ensure na nakasarado po siya. Nangyayari din yan ng 2
2 to 3 times. Actually guys, sobrang dami pang sintomas na lumalabas sa akin na hindi naman nakakita dito sa camera o sa pagbibideo natin. Mga weird na bagay. So if you have guys, katulad ng mga sintomas na naranasan ko, mabuting magpa-check up kayo. Nung nasa abroad kasi ako, libre yung pagpapa-check up doon, kaya malakas yung loob ko magpa-MRI, kung ano-ano mga check up na ginawa doon. Dito kasi sa Pilipinas, ang problema lang medyo mahal yung mga treatment, mga check-ups, 'di ba, dito sa Pilipinas. Although yung mga PGH tayo, kaso nga lang pagdating sa mga sakit katulad gala sa Tourette syndrome, hindi pa ganoon ka-open dito. What more pa sa mga other disease pa na bago pa lang. Nakapagpa-check up na rin tayo sa Philippines, ganoon din na same diagnosis din. At ganoon lang din yung gamot na binibigay sa atin. Kaya nag-go pa rin ako sa vitamins lang. Hindi ko na sinunod yung yung mga gamot nila na mabibigat na nga sa bulsa, tapos may mga side effect pa. Hindi kasi ako komportable doon. This is the reason kung bakit meron tayong PWD card, nabanggit ko na before yon. Dahil ang PWD, hindi naman literal na pilay ka or putol paa mo, may mga iba't ibang klase kasi ng PWD. Merong neurological, psychological, mental disorder, at mga iba't iba na katulad niyan. Kaya medyo mahirap siya makontrol at dalhin, pero instead na magreklamo tayo, ginawa ko na lang advantage yung mga disadvantage na nararanasan natin sa mga disorder na to para sa ating advantage. Kasi kung ano yung nandyan sa atin, hindi na mababago yun eh, yan na yun eh. Kung nabully tayo nung bata tayo, yun na yun. Hindi natin siguro mababago talaga yung past natin, pero mababago natin yung present natin at yung future dahil sa mga desisyon na gagawin natin ngayon. Sa akin naman, no, ginawa ko ng advantage yung ADD. Sabi ng doktor, may singular focus daw tayo sa isang bagay na kung saan tayo mag-excel talaga, pero mawawalan tayo ng focus sa maraming mga bagay. So ginawa ko, nag-focus tayo sa pagbablog, nag-focus tayo sa pagbibusiness, mga bagay na maaaring makapag-grow sa atin. Kaya kung ako na isang PWD, nagagawa ko yung mga bagay, no, na nagagawa ko as of now, what more pa sa mga hindi naman PWD katulad ninyo. Naniniwala ako na every one of us, no, ay may kanya-kanya ding galing, may kanya-kanya ring kahinaan, may mga kalakasan din, no, sa kabila ng kahinaan natin. Kailangan lang natin ma-find out kung ano ba yung strength talaga natin, kung saan talaga tayo magaling. At mas maganda kung i-double mo yung effort dito, mas malaki yung chance na tumama ka dun sa goal mo.